Sa panahon ngayon, ang mga bata ay lumalaki sa isang mundo kung saan ang teknolohiya ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayon sa isang pag-aaral ng Common Sense Media, ang mga batang may edad na 8 hanggang 12 years old ay gumugugol ng average na 5 hours and 33 minutes sa harap ng screen araw-araw, habang ang mga teenager naman ay umaabot ng 8 hours and 39 minutes. Habang ang teknolohiya ay maaaring makatulong sa edukasyon at koneksyon, maaari rin itong maging hadlang sa tamang pagpapalaki at paghubog ng mabuting asal sa mga bata. Paano natin mapapalaki ang ating mga anak na may tamang pananaw sa teknolohiya? Paano natin sila matutulungan na maging disiplinado at may matibay na pundasyon sa pananampalataya? Yan ang ating pag-uusapan dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw sa ating mga magulang at sa ating mga kabataan. Ako po si Wilmer Strito, ang inyong kuyang host, at sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang hamon ng pagpapalaki ng mga bata sa isang digital na mundo. Kasama natin pa rin ang ating espesyal na panauhin, si Ma'am Jaisal Diaz, pero bago po natin siya makilala ay panoorin po muna natin ang video ito. Si Jaisal May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on Intercultural Studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayo matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Ayan, so maraming salamat po Ma'am Jaisal sa pagpapatuloy na pagpapaunlak sa atin pong pagtatalakayan, no? Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers at listeners sa ating last na episode ngayong series na to? Ayan, magandang araw Wilmer, no? Magandang araw at mapagpalang araw din naman sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Tunay nga na nandito na tayo sa pinakahuling topic na natin, and sana po ay marami kayong matutunan at maraming natutunan sa mga nakalaang episodes, ano? So magandang panonood po sa inyong lahat ngayon. Yan. So maraming salamat ulit, Ma'am Jaisal. At gusto rin po nating batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook page natin na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganoon din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines. At syempre, hindi rin natin kakalimutan ang mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa'y patuloy ng pagpapala at pag-iingat ng Diyos ang sumasa inyo po. Iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow, i-like at i-share itong ating live broadcast ngayon upang mas marami pa ang mga bless at makinabang sa makabuluhang paksada naman na ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Kung may mga tanong po kayo or mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na Raising Kids in a Digital World. So kung ikaw ay isang magulang na nagnanais na magabayan ng inyong anak sa panahong ito, o kaya naman ikaw ay isang kabataan na nagpaplano din na maging isang magulang in the future, para sa ito. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyo sapagkat patuloy na ikaw ang sumasama sa amin, nag-o-offer sa amin kung paano kami magagabayan sa bawat araw, lalo't higit sa pamamagitan ng aming mga pinag-aaralan ngayon. Sa mga oras nito ay pag-aaral namin ang may kinalaman sa pagiging isang mabuting magulang sa panahon ng digital age na to. Nawa ay ang pangunguna at paggabay mo po ang aming maramdaman, maranasan at ang mga prinsipyo ng iyong mga katotohanan ang aming may apply ngayon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, Jaisal, magpapatuloy tayo dito sa ating panghuling topic. May kinalaman sa ating mga magulang na nagnanais na palakihin ang kanilang mga anak
ng maayos sa panahon na to, no? So, ano nga ba yung mga panganib ng labis na paggamit ng teknolohiya sa ating mga bata ngayon? Ayan, Wilmer, no? I have 3 kids, Isang 9 years old, 7, and then 5 years old. So talagang, ito yung age na nagde-develop pa lang sila, especially mentally and physically. And nakakalungkot kasi ito din yung age na marami talaga na gumagamit ng social media or even ng gadgets, na parang ang nangyayari, nagiging babysitter, itong mga gadgets dun sa mga batang ganito ang edad. So, anong mangyayari? Ano yung mga danger, nitong paggamit ng social media or ng gadgets habang bata pa sila? So, una-una sa lahat, nadidelay po yung mental and emotional development ng mga bata kasi nawawala yung real-life social interaction nila na napakahalaga nun sa EQ nila o yung emotional intelligence nila. So, nagiging dependent din sila sa mga instant gratification, like sa mga games, ganyan. So, dahil doon, nawawala yung patience nila and sabi nga, napaka-limit or konti lang yung focus span nila, So, kaya pagdating na sa pag-aaral, mapapansin nyo, hirap na po yung mga teachers natin kung paano kukunin yung mga atensyon ng mga estudyante. Kasi talaga namang sanay sila dun sa gadget, na yung dopamine hormone nila talaga namang ang bibilis, yung pleasure nila, nandoon. So, kaya, ang challenge ngayon sa typical na pagbabasa ng Bible or pagbabasa ng libro, nahihirapan na sila kasi hindi to kagaya ng screen na mabilis lumipat ng mga images and all. Kasi imagine, tututo ka sa papel na yun lang din yung nakikita mo, walang mga images, So, naapektuhan talaga mentally and emotionally and even physically, na aspeto ng buhay ng mga bata. Kasi nandun pa lang sila sa developing years nila and napipigilan dahil dun sa kaka-gadget nila. So, kung talagang mahal po natin, yung mga anak po natin, hindi po natin sila hahayaan to spend a lot of hours in a day sa gadget po nila. Although naiintindihan po natin, yung mga magulang po natin na ang dami po kailangan gawin sa bahay o minsan nagtatrabaho, So, ang dami po natin kailangan gawin. Pero ang tanong, ano pong mas mahalaga sa atin? Mas mahalaga po ba yung natural development as mas mabilis na development ng mga anak natin? O hayaan na lang natin silang madelay? Minsan may mga bata na hindi sila agad nakakapagsalita. Kasi nga, wala silang kausap. Puro screen lang yung nakikita nila and all. So, very challenging. Tapos, minsan, hindi rin sila marunong makipagkaibigan. Kasi nga naman, sanay sila na nasa screen lang sila. Hindi naman nila kaibigan. Hindi ka matututo makipagkaibigan with the screen or the gadget. So, yun yung ilang mga bagay na nawawala o nagkukulang. Lalo higit yung physical development, Wilmer. Mas madalas mahina yung katawan kapag hindi lagi naglalaro sa labas. Pag hindi lagi, kaya nakakalungkot yung 2 years na pandemic. Kasi yung mga bata talaga, nakulong sila sa kwarto o sa bahay na hindi sila makalabas, hindi sila makalaro sa labas. Yung physically, mas talaga nagiging masakitin, mas talang madaling dapuan ng ubo, sipon, ng lagnat, and all of that. Kasi nga, hindi na sana yung katawan. Actually, may mga bata ako nakilala na ganyan. Meron akong nabubuon talaga ng kakilala ko talaga na bata habang sinasabi yung mga description na yun. Totoo, merong development in a sense na magagaling mag-English, alam agad yung alphabet, nakakapagbilang agad kasi yun yung napapanood nila. Pero totoo na pagdating sa pakikipag-interact sa iba, ayaw nila na mawawala yung attention sa kanila, tapos masakitin, minsan bigla na lang na natutulala. Part pala yun parang meron na agad siya na ganun na, ewan ko kung anong klase syndrome, na kapag hindi na siya nakakatutok sa gadget, bigla na lang siya nakatutula. Parang kailangan niya palagi na nakadepende na siya dun sa pagka-gadget o panonood sa YouTube or sa ano pa man. So, totoo, may sense ng development sa intellectual, in a sense, pero yung ibang mahalagang aspeto, katulad ng emotional, physical, spiritual, pati spiritual, na mas mahalaga kung tutuusin, yun yung nagiging at stake kapag palagi natin ine-expose yung mga bata sa ganong klase. Totoo. Alam mo, Wilmer, yung mga images kasi sa screen, mabilis yan nagpa-flash. Even kahit hindi sila nakaharap sa screen, sa mind nila, na-imagine pa rin nila yan. So imagine, hindi tumitigil yung mind nila sa pagtakbo at sa pagtingin ng mga images na yon kahit nakapikit na sila, or kahit wala na sila sa screen. Kasi nga, ganun yung effect sa brain nila,
Kaya ang laking danger pero hindi lang natin napapansin na naapektuhan even mentally ang ating mga kabataan. So, secondly, yung danger din is na-expose sila sa mga content na hindi appropriate sa age nila. So, imagine, ang dami mga adult content, mga violence content, even fake news, or pornography na kahit hindi nila hinahanap, lumalabas sa gadgets nila. And nakaka-apekto yun morally and spiritually sa formation ng bata. And imagine, ang bata kasi, ang bilis sila ma-absorb. Na akala nila, basta nakita nila o narinig nila, yun yung truth. Tama Pero, na. alam mo yun yung pag hindi mo na-guide yung mga bata sa pag-gadget, kung ano lang yung makita nila, paniniwalaan nila. For example, napakarami na may mga zombie sa games, sa ads, ganyan, sa videos. Akalain ng bata, totoo yung zombies. Tapos magugulat ka na lang, laging scared yung bata. Kasi nga, mga napapanood niya, And kapag hindi na-guide ng mga magulang, hindi mo alam saan nanggagaling ang mga gantong emotions ng bata. Yan pala, may mga napanood na siya na hindi angkop para sa kanya. Minsan nga, kahit na mga parang pambata yung pinapanood, Totoo. parang mga 3D or cartoons, pero yung mga insinuations na, ayun nga, meron pa rin zombies, meron mga multo, meron kung ano-ano na pinapakita, kahit cartoons. Totoo. Kaya parang nanonormalize sa bata or kaya naman inisip niya totoo yung mga ganun na mga bagay. For example nga, Wilmer, yung mermaid. Ayan. Minsan, nako-confuse na even yung anak ko. Kailangan i-guide ko talaga siya. Nako-confuse siya kung totoo ba yung mermaid o hindi. Mga fantasy. Yeah, even yung unicorn, something like that. Mami, totoo ba yung unicorn? Ganyan. I mean, kailangan masagot natin o mag-guide natin yung mga bata kasi ito yung mga nakikita nila online, So, pag hindi nila, walang nagsasabi sa kanila na totoo o hindi, hindi nila malalaman. Kapag iniwan lang natin sila basta doon, ikaw na bahala. Totoo, oo. Kaya nandun yung mga danger na magkakaroon din sila ng mga beliefs na hindi naman totoo. Kasi nga, nakikita nila online. And yung mga hindi nga dapat nila makikita, nakikita nila, So, another one is yung cyberbullying and online predators na nabibiktima po yung mga kabataan ng mga taong mapang-abuso, Minsan hindi natin napapansin o hindi natin nakikita, lalo na sa mga teenagers, madalas may kachat na sila. And yung kachat nila, out of, hindi naman alam ng mga kabataan, ina-abuse na pala sila. At talagang, minsan nire-request pa sila, mag-send ka ng picture na ganito and all, And akala nila okay lang yun, so they do that, pero hindi nila alam, na-abuse na sila, And pwedeng makuha yung mga information ng mga bata and all. And pwede to the point na makidnap sila and all of that. Actually, may nakita ako gano'n, na parang yung magulang niya ay parang nag-hire sila, or parang part lang ng reality show, na naging part yung magulang, na yung kasamahan na staff ay parang chinachat yung anak. Tapos, pagkatapos, gusto makipag-meet up. So, lumabas yung anak na hindi nagpapaalam sa magulang, pero hindi niya alam na yung magulang niya nandun nakasakay sa likod ng sasakyan. So, yun, pagkatapos, ay parang act na ikikidnapin yung anak. Pero yun, parang pagka, na nireveal ng magulang na nandun sila, tapos para pangaralan yung bata, na ano sa tingin mo ginagawa mo? Isipin mo na lang kung hindi kami to. Isipin mo na lang kung totoong predators yung kumuha sa'yo. So, makukuha siya. Ganun ka-vulnerable. Kung, lalo na kung mga bata, mga kabataan nga, na hindi nila alam pa kung ano ba yung dapat pagkatiwalaan at saka hindi. So, napaka-exposed ng mga bata natin pagdating sa mga ganyang klase kapag hinahayaan lang natin. Yeah. So, yun, ang laki talaga ng danger, Wilmer, Kasi hindi natin namamalayan na anytime, pwede silang, ma-cyberbully o makidnap, kasi talagang very vulnerable sila sa mga gatong bagay. Parang wala din silang sense of danger nga, and madali nga sila mag-trust. Tapos yun nga, sabi ko nga kanina, is yung physical health talaga, sobrang naapektuhan. Kung hindi man nagiging poor yung nagiging malnourished sila, kasi nga minsan, hindi na kumakain ng tama, kakagamit ng gadget, pwede rin silang maging obese or yung posture nila nakaganon, nakayuko, nakakuba kasi syempre kaka-looking down mo dun sa gadget even yung mata nila pwedeng at a young age nakasalamin na sila dahil sa gadget and then even yung tulog nila
Alam mo yun, dapat natutulog ng maaga yung mga bata. Pero dahil ang dami pang tumatakbo sa isip nila, dahil throughout the day, nag-screen time sila, hindi sila nakakatulog agad. So, ang laking effect nun in terms of growth nila. Kaya siguro maraming bansot ngayon. So, ang laking bagay na mabantayan talaga kasi nakaka-apekto physically, yung kalusugan talaga. And then yun nga, yung concentration nila and academic performance nila ay pwede rin maapektuhan because of nahihirapan sila mag-focus sa studies, nahihirapan sila even sa pagbabasa, dahil nga lagi silang sanay sa stimulation talaga, And even yung pakikinig sa teacher, parang nahihirapan sila na makinig ng nakafocus talaga, Tapos ang dami-dami na nagkakaroon ng tinatawag nila na ADHD. Yung talagang hyperactive sila, Kasi nga, nasanay sila na yung pleasure, yung dopamine, yung sobrang gumagalaw yung imagine nila and all of that, talaga na hyper sila kahit hindi man nila gusto, So, hopefully, maiwasan natin yung mga bagay na yun. And lalo higit yung tinatawag nating addiction or dependency ng mga bata doon sa online things, Kaya ang nangyayari niyan, wala na silang desire or interest to join the mga physical activities, like yung totoong laro. Ano yun? Meron namang board game, pero ayaw na nila mag-board game. Meron namang yung playground, pero ayaw na pumunta ng playground, ganyan. Kasi nga, ang comfort zone na nila is yung nasa gadget sila or doon na lang talaga sila nakadepende, na addict na sila. Alam mo yun, parang hindi na sila pumupunta sa mga usual toys na nilalaro ng mga bata. Kasi nga, dependent na sila or addict na sila sa mga gadgets, And lastly, nauubos yung oras talaga ng family, ng mga bata sa, minsan naman talaga may kabuluhan o may natututunan sila, pero karamihan talaga, walang natututunan or hindi talaga nag-grow o maraming bad effects. Alam mo, may matutunan ka nga. Di ba? May natutunan ka, may side effects naman, At the same time, parang nawawala din yung interest and desire and time to do spiritual things, Kasi nga mas nakafocus na dun sa mga gadgets. Nung kabataan namin, Wilmer, naalala ko na, bago magbukas ng TV, mag-worship muna tayo, mga ganon. So, parang it's a reminder na we seek God first before these things na ino-offer ng world, And kahit yung mga ino-offer ng world, i-check pa rin natin if it honors God kapag ginawa natin itong mga bagay na to, So, yun yung mga ilan talaga na danger and effect sa mga kabataan natin na hanggat maaari, maiwasan po natin. Kasi kung talagang mahal natin sila, we will give them the best. And paano kung ang the best talaga is to limit their screen time, or kung mag-screen time man sila, dapat kasama mo sila. May parental guidance. Yes, paano nag-guide talaga. Kaya pala sa television, this is rated PG. Parental guidance is recommended. Oo, kasi kung walang gabay ng mga bata, alam mo na, pwede silang masway, pwede silang maging in danger and all of that. So, gawin natin kung ano talaga yung tama in which mag-grow talaga yung mga bata ng maayos. So, yun nga sinabi mo, na pag sa TV, kahit noong time natin, TV lang technology na madalas na nagiging way ng distraction Ngayon, iba-iba na, di ba? Kung dati may paalala na, para to sa kailangan patnubay ng magulang sa ganitong palabas. Ngayon, pag sa social media, wala nang ganun. Kung ano yung lumabas. So, paano ngayon natin mababalanse yung paggamit ng gadgets at ng technology sa mga tahanan natin? Lalo at nakita natin na mayroong mga masamang effects sa ating mga bata. Sige. So, punta na tayo dun sa how to balance it. Talagang practically, ano yung mga dapat natin pong gawin sa loob ng tahanan natin para mas maging better yung pag-navigate natin in this digital world as a family. So, una sa lahat, magtakda talaga tayo ng house rules with regard to technology. Kasi alam mo, hanggang teenager, yung bata dapat talaga may house rules o dapat talaga nakatutok yung mga magulang in giving them guidelines, ganun. Dapat sumusunod pa rin talaga sila. Ang unang dapat ituro sa mga bata, obedience Kasi they should realize na walang ibang intention yung parents nila, kundi yung best para sa kanila. And they should trust their parents na kung ano man yung inuutos ng parents nila sa kanila,
ay makakabuti para sa kanila. Ano? Mhm. Una, pwede tayong sabi ng rules sa bahay natin na, okay, we could use the gadget, we could have screen time, pero 1 to 2 hours lang, Mm. Maybe for entertainment, or merong mga, gusto mong pampatawa lang and all, pamparelax lang, ganyan. And then, make sure na, for example, walang screen time, walang phone, walang any gadget kapag, una, kumakain. Mm. Pangalawa, kapag may worship or devotional time. At pangatlo, kapag matutulog na, Lalo higit, Wilmer, iiwasan talaga na mag-isa lang yung mga anak mo, na gumagamit ng gadget, na gadgets. sila lang, or nagkukulong sa kwarto, something like that. Kaya yung pangalawa ay dapat meron tayong tech-free zones. Kumbaga, may mga lugar sa bahay natin na dapat walang gadget o hindi gadgets. ginagamitan ng gadget. For example, you'd rather not allow the kids na mag-gadget lang sa sariling kwarto lang nila. Usually, mas maganda nasa dining area kayo o kaya nasa sala, ganyan, na sama-sama kayo at nakikita mo sila, nababantayan mo sila kung ano yung pinapanood nila, or especially tayo mga Seventh-day Adventists, we go on Sabbath worship sa church mismo. So isang pwede rin natin sabihin rules sa family natin na on Sabbath, we don't use any gadget. We just focus on worshiping God, Kami, nung bata kami, Wilmer, siguro kayo din na pagpatak ng sunset ng Friday, bawal na manood ng TV. Hanggang the next day, the whole Sabbath, bawal manood ng TV. So doon pa lang, may rules talaga at natitrain talaga na we have off on those things, on those gadgets and screen time. And magandang training yun sa mga bata. Para hanggang paglaki nila, they would know na Sabbath is a different day, it's a special day, na we worship God and we remove all those things na makaka-distract talaga. And nakakatuwa. Kasi, yun nga, as you train the child, habang bata pala siya, madadala niya talaga yun paglaki. Hanggang sa the next generation. Mahalaga lang na pinapaliwanag natin bakit yun, di ba? Yeah, so papaliwanag kapag din talaga hindi natin natin. naintindihan, minsan may mga tumanda na, tapos hindi nila naintindihan, ba't nila ginagawa yun? So parang, ayokong gawin to sa mga anak ko kasi hindi ko naman to naintindihan. So, parang mas lalo na na-expose yung mga susunod na henerasyon, di ba? Yeah, So, totoo. maganda, habang tinuturo natin yung mga rules, pinapakita natin magandang intention nito at ito yung mga principles behind these rules, di ba? Yeah. So, isa pa doon, tuturuan natin yung mga anak natin na maging responsible at talagang godly na digital users. So, meaning, i-explain din talaga natin na itong mga bagay na to, ito hindi to pwedeng panoorin. O ito lang yung mga pwede niyong panoorin. Kasi gusto mo na alam din nila kung ano yung mga pwede at hindi pwede. So, kahit wala ka na, they could decide on their own. For example, sometimes I would leave my kids with my sister ko, sa bahay ng sister ko. And of course, wala ako doon. So, hindi ko nakikita o nababantayan kung ano yung pwede nilang mapanood or whatever, Pero alam ng mga anak ko na may mga games na hindi pwede, like yung mga may violence and all, na ganyan. So, they won't use that. They won't go on that. They won't even look at it. Sometimes they would go look away or itatakpan nila yung mata nila, something like that, pag may nakikita silang ganon. And they won't try it. Kasi alam nila na hindi pwede, na hindi yun maganda. Ang usual lang nilalaro, yung mga blocks, ganyan, yung mga trivia games, yung mga Bible games, ganyan. I would allow them that. And then, pag may mga palabas kasi talaga, Wilmer, na violence din, and talaga namang, akala mo pang bata, pero hindi naman talaga pang bata, something like that. So, madalas magpapaalam yung mga anak ko. Sabihin nila, Mami, pwede ba to? Or, Mami, ano yung pwede? And then, I would tell them, ito yung it's about Adventist mission, pwede yan. O, yung mga Bible stories, okay lang yan. Yung mga about, meron din kasi mga videos about Pathfinder, ganyan. Or yung mga cooking, and then skills, ganyan. Or yung mga languages, like Spanish, and then sign language. So, alam nila na ito kasi yung part ng inaaral namin from day to day. So, I would allow them yung mga Nat Geo, yung mga sciences and all of that, experiments, ganyan. Pero yung mga bagay na alam nila na parang katatawanan lang, entertainment lang and all, I told them na we could view some, pero isa lang, ganyan. Tapos andun ako whenever they would view that. Kasi minsan may mga things na talaga namang taliwas sa mga paniniwala natin. So, i-explain ko pa rin, ganyan, and all of that. So, ganun, babantayan talaga natin.
And we will teach them kung ano yung pwede, kung ano yung hindi pwede. Mm. And more importantly, Wilmer, kailangan we model, Yan. we set a good example as an adult kung paano talaga yung tamang paggamit ng technology. Kasi nakikita talaga nila yun. Parang ino-observe ka nila, nung minsan, nung bata ako, nakita ko yung nanay ko. Parang ang tagal na nakaupo dun sa pagkainan namin. Tapos nagte-text. Ang dami niyang sinetext siguro or whatever. So, napapansin ko bilang bata, ang tagal naman niyang ang dami niyang kausap sa phone. Parang ganun, So, yung bata, syempre, nag-aantay na makausap siya, makipaglaro, ganyan. Which is true na hanggang ngayon, ako for example, yung mga anak ko, andyan lang sila, naglalaro sila habang ako may ginagawa ako for example sa iPad or sa phone, ganyan. Pero alam ko na nag-observe sila, tinitingnan nila, Tapos mamaya magbabanggit yan, Mami, play na tayo. Then mariremind ka na rin. Di ba, nag-iintay pala sila, mariremind ka na rin bilang magulang na, ano bang ginagawa ko? Then, I should have spent time with the kids and all of that, And even yung sa pagluluto, you could invite the kids to join you sa mga gawaing bahay and all of those things, instead na nag-gadget sila. So, yeah, we could do that sa ating family, Yung iba kasi inisip nila, ay, panggulo lang, nadidali lang gawain, di ba? Nagkakalat lang, di ba? Pero, hindi nila alam na yun ay mas nakakatulong para mas ma-develop yung bata dun sa skill na yun, at hindi lang yung skill, kundi yung gana nila na gawin yung mga bagay na yun. Totoo. Kala nila play lang yun, pero nagiging productive pala sila. Yeah, and it would help them to be more responsible in the future na, I could be of help pala sa parents ko or meron pala akong makabuluhan na pwedeng gawin na talagang matututo rin ako, mag-enjoy din ako, tapos mabe-bless din yung parents ko and the people around me, ganyan. So we're trying to teach them to be more matured and to talagang develop in an independent person na magiging sila in the future. So kailangan talaga yung patience, di Oo ba? naman, sa pagtuturo. Saka alam mo sa Montessori na tinatawag, you give them tools talaga na they could use as a child. And for example, yung chair pa lang na tutungtungan nila when they do washing the dishes and all of that. Saka sasamahan talaga to be guided. And even yung mga knife, minsan may maliliit na knife na pwede nilang gamitin and all of that. Kasi kaya na nila yun. So, I think, may mga bagay na pwede tayong gawin para mas ma-improve yung mga house rules natin and house activities natin. Na mas makakaiwas tayo dun sa mga gadgets or screen time. Although it takes a dedication and commitment para sa magulang. Or kahit nga it takes just time na mag-schedule ka lang. Kasi ang bata, they work with schedule and routine. So, kung pwede lang talaga na, for example, this 7 to 8, ano yung gagawin nila? 8 to 9, ano yung gagawin nila? Ganon. O sa chores, sino yung assigned sa washing the dishes? Sino yung assigned sa pagwawalis? Kasi kung wala yung mga ganon, ang dami ng idle time. Then, sige, go na lang tayo sa gadget or noon na lang tayo ng TV. Kasi ang dami lang oras na pwede nilang gamitin just for sitting down and watching and all of that, Pero to think, ang dami pa pala nilang pwedeng matutunan using their hands, using their eyes, their whole physical body, and mas mag-grow sila. So, another one, isama din natin sa digital routine natin yung mga spiritual activities. Kasi nga may mga app, like Bible app, or kagaya nga na sabi ko, Wilmer, usually, I would show them yung Adventist mission ng mga stories and videos, and even I would show them yung mga Bible stories, ganyan, na pwede rin pala na Christian yung content natin while using the digital things, yung gadgets. Kasi kung akala natin na puro cartoons lang or games lang yung gadget, no. Magagamit din kasi talaga siya sa spiritual things. So, bata pa lang, turuan na natin para paglaki nila, they know how to use it. Even yung, Wilmer, yung pag-video edit, yung ganyan. Pwede rin pala na mag-video edit sila ng mga makabuluhang mga videos, ganyan. Or makabuluhang mga stories. Or even mag-vlog ng mga Bible stories, sila mismo yung nagkukwento. Ayan. So, may mga techniques, may mga way pala na even bata pa sila, madadivert nila into using it for God. Parang ganun. Advantage na nila ngayon yun. Kasi tayo, bago natin natutunan yun, matanda na tayo. Pero ngayon, meron silang advantage na yung technology ay magamit nila hindi lang sa
spiritual life, kundi maging sa practical life na meron silang mga skills na magagamit nila even in the future, di ba? Parang automatic nga sa kanila yung natututo agad sila sa gadget, Wilmer eh. Kasi ako, I'll just let for example, my 9-year-old na mag-try mag-video edit. Hindi ko siya tuturuan kasi gusto ko na, sige, try mo yan, i-navigate by yourself. Maya-maya nakabuo na siya. Kunyari, ang happy birthday para sa kapatid niya na may mga pictures and all. Sabi ko, what? Nagawa na yun kahit di ko na tinuturuan. So imagine the skill set that they could have and they could use talaga. So ililid lang talaga natin sila to do it in a noble way, in an honorable way talaga. Yan. So tapos, i-promote din natin yung real life interaction and hobbies. Mas encourage natin yung mga bata talaga to play sa labas ng bahay, magbasa ng libro, mag-play ng instruments, gumawa ng crafts, and we could plan a family time na wala talaga yung mga screen, or kung pwede nga walang signal, wala internet, mas maganda, yung, for example, Wilmer, sanay kasi tayo na, for example, sa car, ang haba ng biyahe. Anong gagawin ng mga bata sa car? So, madalas bibigyan natin ng gadget, Pero kami, we just try to, babae kasi yung mga anak namin, so mga madadaldal talaga sila. So, sabi ng asawa ko minsan, ganito na lang gawin natin, think of a rhyming words, and then make it a sentence. Di isa-isa sila, mag-iisip sila ng rhyming words, tapos gagawin nilang sentence. So, imagine yung natututunan nila sa literacy, and we're just in the car, Imbes na, nasa screen sila, they're thinking, they're learning, kahit nandun kami sa car lang na with the hours that we're spending inside the car. And then, we let them have a violin lesson, piano lesson. Siyempre, pag pinag-lesson mo yan, may practice time. So, routine nila yun araw-araw. Nagpa-practice sila ng piano, nagpa-practice sila ng violin, and all of that. And then, meron talagang oras within a day. For example, yung 4 to 5 p.m., hindi na mainit sa labas yun, hindi na maaraw. It's outdoor time. So, kailangan lumabas talaga kayo. Parang, alam mo yung aso nga, pinapainitan, alam mo. Pinapalakad. Pinapalakad sa labas, Paano pa kaya yung bata o yung tao? Dapat talagang mainitan din, maarawan and all of that, So, we put that in our schedule na 4 to 5 p.m., labas kayo, laro tayo sa labas, or we just have snacks outside kasi may table kami and chair kami sa labas. Para lang talaga ma-feel mo yung fresh air, maranasan mo yung coming from the sun, yung sunlight and all of that. So, we try to make activities talaga na without using the gadgets. And it starts with the parents talaga, Wilmer. It starts with the intentionality din and the guidance din. Kasi alam mo na nung bata ka, dinanas mo rin naman, di ba? Na naglalaro ka sa labas ng piko, ng tumbang preso, and all of that. And alam mo na masaya yung childhood mo because of that. Pero challenge siya, no? I mean, sa atin, kumbaga millennial, tapos transition ng Gen Z. Pero meron na rin mga magulang na Gen Z na rin, di ba? Na lumaki sila na ganun din yung reality nila, Totoo. yung nakasanayan nila. Totoo. Kaya maipapasa nila sa susunod ay ganun din. So, parang hamon ito, itong mga ganitong klase na palabas, educational na mga palabas, para magkaroon tayo ng awareness sa kung ano yung pwede natin na i-check and balance sa ating mga sarili. Kung tayo man ay kabataan ngayon, magiging future na mga parents din, ngayon na natin paglabanan, ngayon na natin try na i-overcome yung mga ganitong klase. Kasi mahirap naman itinitrain mo yung bata tapos ikaw naman yung nakababad sa gadget, di ba? Kaya nasabihan mo siya na, oy, wag yan, pero ikaw naman yung nandun. Katulad yung sinabi mo yung example talaga. Yung example, modeling yung pinakamahalaga. So, yan, challenge siya sa mga magulang natin ngayon, pero at the same time, maging sa future ng mga magiging magulang, kailangan ngayon pa lang siguraduhin natin na meron tayong discipline sa paggamit para ma-model natin sa ating mga bata, di ba? Yes. And yun nga, huwag natin kakalimutan na to give them rules talaga that they should follow para ma-control talaga natin at maturuan sila na may mga limits ang mga bagay. And lastly, we should have a regular na check sa family natin, or we could have a family meeting, tatanungin natin, paano natin mapapabuti yung paggamit ng ating gadgets? Ano yung dapat at hindi dapat natin patuloy na gawin? Kasi minsan mag-a-arise talaga, nagiging busy kayo throughout the weeks or the days na hindi mo na napapansin na overuse nyo na pala yung gadget at hindi na kayo nagkaroon ng meaningful time with each other. So, you need to pause. Alam niyo, ang ganda talaga ng Sabbath, Wilmer, no?
Kasi that could be a time na you need to pause with those screen time and then gadget and then try to reevaluate what happened throughout the week, how could we do better, ano pa yung mga pwede natin na ipalit dun sa mga pinapanood natin na hindi magaganda and all of that, or meron pa ba tayong pwede ma-discover na in using the gadget ay magiging mas productive tayo, then maybe we could try that, ganun. So, kasi even sa YouTube, sabi nga, ang dami mong pwedeng matutunan na skills din sa YouTube. Like sewing, crochet, and all of that. Sabi ko nga, even yung sign language, ganyan. So, let's just have a family evaluation, and hopefully makatulong sa atin yung pagiging intentional talaga natin in living in this digital world. Yan. So, yan. Napakaraming insights nating natutunan dito sa unang part pa lang ng ating pinag-usapan. Tunay na merong mga masasamang epekto yung sobrang paggamit ng teknolohiya sa ating mga bata, pero meron ding paraan para ma-manage natin ito ng tama at ibigay sa kanila yung pinakamabuting maidudulot ng teknolohiya. Yan. So, ang sabi nga sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, hindi niya ito malilimutan. So, bilang mga magulang at gabay, responsibilidad nating turuan silang gamitin ang teknolohiya sa tamang paraan. So, napakaganda ng ating napag-usapan. Kung may mga tanong po kayo or may mga karagdagan, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin yan na nakapost sa inyong screens ngayon. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan, ay tayo po muna ay makakarinig ng isang magandang awitin. Masayang
Welcome back po. Dito pa rin po sa What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Strito, ang kuyang host. At syempre, andito pa rin po ang ating special guest, si Ma'am Jazel Diaz. At kanina nga, Ma'am Jazel, ay marami tayong tinalakay na may kinalaman sa kung paano natin papalakihin ang ating mga anak dito sa digital world na to. So, ngayon ay pag-uusapan naman natin, ano naman yung mga iba't ibang mga biblical na mga principles na makakatulong sa pagpapalaki ng mga bata sa ating panahon ngayon. Ayan, maganda to, no? Kasi meron talagang mga tinuturo ang Bible na pwede natin gawin. Even practical things that we can do para talagang ma-disciple natin yung mga bata sa tahanan natin, especially in this digital world. So, una sa lahat, sabi nga sa Deuteronomy, chapter 6:6-7, ituro mo ito sa iyong mga anak sa paglalakad, sa paghiga, at sa pagbangon. Alam mo kung ano ituturo mo? Yung love the Lord your God with all your heart. Na paggising pa lang nila sa umaga, paglalakad, sa lahat ng gagawin nila, you really need to tell them na mahalin, unahin ang Panginoon sa buhay nila. At the same time, yung love din naman ni God, iparamdam din natin sa kanila. So, imagine na talagang sa umpisa pa lang ng araw nila, ako, Wilmer, I always tell my kids na pagising pa lang natin sa umaga, aside from praying, we do read the Bible. Kasi talagang I want to instill to them at maging habit nila na unahin Panginoon sa buhay nila. Kasi yun naman talagang pinaka-importante, Wilmer. And yung panganay ko nga is 9 years old na. So, nung maliit pa lang yan, baby pa lang yan, lagi ko yung babasahan pagising pa lang sa umaga, ganyan. Kasi nasanay din naman siya. Tapos later on, marunong na siya magbasa. So, sabi ko, anak, you try it na every time you wake up, you will read the Bible, at least one chapter. Una, isang paragraph lang, kasi nga konti pa lang nababasa niya. Sumunod, naging one chapter na ngayon, ganyan. Tapos na-amaze ako nung minsan, hindi ko na siya ni-remind. Nagulat ako, kinuha niya na lang mag-isa yung Bible niya, tapos nagbasa siya. Yun yung maganda, diba? Kasi nga, since tinrain mo na siya to do it, alam niya na yun yung gagawin niya the moment that she wakes up. So, that's one thing, talaga namang sa pagising sa umaga, even, alam mo even sa, kahit pag naghuhugas ka ng pinggan, nagwawalis ka ng or kahit may pupuntahan kayo, kagaya nga sabi ko, nasa travel kami, sakyan, ganyan. Ito yung tinatawag natin ng mga teaching moments. I-grab natin yung mga opportunity in teaching the kids about kay God and about dun sa mga tamang pagdesisyon sa buhay. Kasi yun din naman talaga yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 6. Sa kanilang pagising, bago matulog, when they sit down, when they walk, ganun, and all of that. So meaning, throughout their life or sa lahat ng ginagawa ng buhay nila. Meron din tayong tinatawag nga kasi ng mga object lessons na even sa nature, sa mga nakikita nila, sa mga ginagawa nila, may mga leksyon doon na pwede nilang matutunan. So that's one biblical principle. And then yung verse nga na train up a child, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Na, alam mo yun, tuturuan natin sila sa tamang lalakaran nila. Meaning, tuturuan natin sila ng tinatawag natin digital discernment, na dapat alam nila kung ano yung content na mabuti at yung content na makakasira sa kanila. Kasi kung walang magsasabi nun sa kanila, at hayaan lang natin na hindi yun sasabihin ng social media hindi sasabihin ng digital gadget, ng gadget natin So, tayo talaga yung magsasabi. Train talaga natin yung mind nila na ito lang pipiliin mo, ito yung hindi mo dapat piliin o dapat mong iwasan. And then, meron din tayong verse na sabi doon, Proverbs 4:23, ingatan mo yung puso, higit sa lahat ng bagay. So, dapat talaga, bantayan din natin yung puso, Guard your heart. Oo, guard your heart talaga, bawat pinapanood, nilalaro nila, dapat talagang maging mapanuri tayo kung ano yung mga bagay na hindi makakasira ng, alam mo pag sinabing heart din kasi mind makakasira ng morality natin, So, ingatan natin yun. Let's guard our heart, let's guard our mind, So, that's also one biblical principle. And sabi nga sa Ephesians 6 verse 4, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So, dapat meron din tayong intentional na bonding and guidance and discipleship sa kanila in this digital world. Hindi lang puro,
wag ganyan, wag ganyan. Mm. Dapat alam nila yung reason on why no, ganun. Mm. At the same time, mas gusto nila na when we use gadget, let's do it together Mm. para alam nila na there's a safe way to do it. Alam mo yun? Kasi they would live with it eh. Mm. Sa ayaw natin sa gusto, mabubuhay talaga sila with these things. Kahit wala na tayo sa mundo, nandun pa rin mga gadget and digital world na mabubuhay sila with that. Mm. So let's see to it na we're spending time with them while using it para alam nila kailan yung safe place and safe way to use it. Mm. And then yun nga, sabi sa 1 Timothy 4:12, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa salita, sa ugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Ito na yung pagiging model. Yes, Sinasabi pagiging natin. model, pagiging responsible natin bilang mga adult in using the digital things, para alam nila at nakikita nila na ito yung example that I should follow, For example, kasi minsan tayo din yung nanonood ng mga violence. Tayo din nanonood ng mga balita na, alam mo yun, na talagang hindi mabuti. Tapos napapakinggan ng mga bata. Sabi ko nga, napapasok yan eh. Lagi may backdoor. Kumbaga subconsciously, napupunta sa mind nila. So, if we will watch those things, don't let them hear it. Alam mo yun? Huwag na nilang makita. Alam mo yun? Kaya sinasabi ako nga yung mga anak ko, hindi lahat ng nakikita dito ay pwede sa inyo. So, if I allow you lang to see it, kasi usually ganun naman yung ginagawa kapag may something na interesting at something na pwede silang matutunan, even sa Facebook, ganyan, I'll show it to them. Anak ko, tinan mo to, ganyan. So, alam nila na pwedeng tumingin. Pero while mommy is using it like that, alam nila na let's just do our things. Minsan naglalaro lang sila ng kanila, ng doll, ng clay, and all of that. Then, yun nga, ako din, I'll try to see it to myself na I don't use too much time on it. Hindi ko rin talaga ginagamit yung napakaraming oras ko on the gadget kasi nga, nandun yung danger na makopy talaga nila paglaki nila. So, yun din, yung verse sa Matthew 6:33 na sabi doon, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at katuwiran. So, unahin talaga natin yung mga family devotions, yung prayer time, yung worship, over the online distractions. Na talagang meron tayong specific time in a day na alam ng mga bata na it's worship time. So, it's not gadget time. Na mag-focus talaga sila in, spending time with God. With the devotional, with the Bible, with singing, hymns, ganyan, and all of that. Kasi nga, those are the biblical principles. Imagine, Wilmer, hindi tayo actually blinded na wala tayong guidance. Kasi even the Word of God is giving us guidance. Kahit nga yung simpleng nalala mo na si Samson, bawal siyang painumin ng wine and all of that. Kasi nga, may mga guidance din naman talaga, parental guidance sa Bible na pwede natin i-apply sa buhay natin bilang mga magulang. And in this digital world, the more that we need to speak the Bible to them para matutunan din nila at maipasa nila sa next generation din naman. Amen. So, napakarami pala talagang principles sa Bible, no? Leading by example, putting God first, guarding your heart. Lahat ng ito ay makikita natin na itinuturo sa Biblia. So, at syempre, isa rin dun ay maging yung paraan ng pagtuturo natin, di ba? Dapat hindi natin katulad sabi mo kanina, no, para tuloy galit tayo kapag nagtuturo. Kaya basta lang natin hihilahin yung gadget sa kanila. Lalo silang nagkakaroon ng resentment o pagkagalit. And even rebellion. Yan. Kaya kailangan maging mapagmahal pa rin. Teach the truth in love. Diba? Sabi nga. At sinasabi rin nga dito sa Ephesians 6:4, katulad ng sinabi mo kanina na mga magulang, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at sa katuruan ng Panginoon. So, napakaganda. Ngayon naman, ipakinggan naman natin ang opinion ng ating mga kabataan na may kinalaman sa topic natin today. So, kabataan, what do you think? Syempre, bilang Gen Z po, para sa akin yung realization ko ay yung pagiging conservative at pagpe-preserve sa sarili.
Kasi sa generation ko, sobrang liberated ngayon. Tas yung mga magulang, yung mga old na gawain nila or culture sa pag-iingat sa sarili ay kinakailangan pa rin sa mga kabataan na tulad namin. At ayun po yung isa sa na-appreciate ko po sa lahat ng parenting. Tas ngayon ko po nakikita kung gaano po siya ka-effective ngayon po na tumanda po ako. Kasi syempre, una, kailangan, lalo na po bilang babae, kailangan ko po ingatan yung sarili ko. At alam ko rin po, conscious din po ako at inaaral ko rin po yung society kung saan po ako vulnerable. At sa ganun din po, kailangan ko pa rin ingatan yung sarili ko. At ayun po, dahil doon, ako rin po yung makikinabang nun. Kasi hindi ko po pwedeng i-push yung sarili ko na maging free. Kasi hindi pa po ganun ka-free yung society natin para sa mga ganong kaisipan. Sa pagiging wild sa sarili, ganon. Yan, maraming salamat sa ating kabataan na nagpa-interview at nag-share about what does she think sa topic natin today. So, Ma'am Jazel, ano po yung masasabi mo sa share ng ating kabataan? Ayan, na-appreciate din natin yung sagot niya, no? Hindi lang yung parenting technique ng parent niya. Na totoo yun, na mahalaga na may natutunan tayo with our parents back then. Na talaga kasi iba din yung kinalakhan nila sa kinalalakhan natin ngayon. Pero we need to retain yung mga values, yung mga culture, yung mga tradition na beneficial at talaga namang respectful at makabuluhan sa panahon natin ngayon. So maganda yun na ipapasa, So kung meron kayong mga tingin nyo na mga values na sa panahon nyo, sa ating mga parents, na maganda ipasa sa next generation, please continue it. Kailangan natin yan. Lalo higit yung sinabi niyo na pagiging conservative and modest, kailangan natin yun. Kasi even sa social media, makikita mo, puro puro cleavage, puro sexy, ganyan. Dapat maintindihan ng mga kabataan na this is not the normal thing that you should do. Minsan nga nagtanong yung anak ko, Mami, wala naman siya sa swimming pool, bakit siya naka-swimsuit, naka-two-piece, Oh, so I need to explain that, kasi totoo nga naman, wala naman sa swimming pool, tapos nakaganon ng suot, So may mga ganon na kailangan talaga ay ma-instill pa rin yung mga right principles sa mind ng mga bata, para pag na-scrutinize nila, na-screen nila, na-identify nila, ano dito yung moral, ano dito yung immoral, ano dito yung pwede, ano dito yung hindi pwede, ano yung mali, ano yung tama, like that. Yan, so napakaganda. So totoo nga naman pagiging conservative, nag-invite siya ng respect mula sa iba at pinapakita mo rin yung self-respect mo sa sarili mo kung paano mag-act dignified, in a dignified way. As well as you protect yourself from yourself. Others. So yan, napakaganda. So sa kabuuan ng ating serye, natutunan natin ang mga napakahalagang aral tungkol sa paggamit ng teknolohiya. Mula sa pag-iwas sa teknolohiya nagiging sanhi ng adiksyon hanggang sa tamang paggamit nito para sa ating spiritual na paglago. Ngayong nasa huling episode tayo, nais naming ipaalala sa inyo na hindi masama ang teknolohiya, ngunit dapat natin itong gamitin ng may disiplina, wisdom at gabay ng Diyos. Bilang mga magulang, responsibilidad natin na ituro sa ating mga anak ang tamang paggamit nito upang lumaki silang matatag sa pananampalataya at may disiplina sa sarili. Sa pagtatapos ng ating serial, nais nating magpasalamat sa ating lahat ng mga viewers, listeners at lahat ng mga sumubaybay sa ating programa mula simula hanggang dulo. Patuloy po tayo mag-aaral, magninilay at naway patuloy na lumago sa pananampalataya sa kabila ng mga hamon ng digital age. Sa ating pagtatapos, silingan po natin si Ma'am Jazel sa ating pong closing prayer. Ayan, tayong manalangin. Panginoon, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan dahil sa inyong pag-iingat, pagbibigay ng karunungan na tinuturuan niyo po kami ano yung mga dapat namin gawin po, lalahit sa mga magulang upang mag-guide po ang mga kabataan ng the next generation patungo at palapit sa inyo. Kaya po, O Diyos, we put them into your mighty hands na huwag niyo pong hayaan na mawaglit o maging hindi ligtas ang mga kabataang nasa aming mga kamay na Panginoon, sila po ay maingatan at magabayan, lalo higit ng Banal na Espiritu, into making the right decisions sa kanilang mga buhay. Kaya po ang mga biyaya at pagpapala po ninyo, maranasan po namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen, amen. So, ayan, maraming salamat, Ma'am Giselle, sa pagsama sa atin sa all throughout ng naging series natin ngayon, no? At sa mga kaalaman na inyong ibinahagi. Gusto ko magbigay ng time, no? Baka may gusto kayong sabihin sa ating mga viewers at listeners bago natin matapos itong serye na to. Ayan, throughout this whole series at napakaraming episodes na pinagdaanan po natin, ang maiiwan ko lang po sa inyo ay let us always seek the guidance of the Holy Spirit. Kasi mabuti po ang Diyos, at may awa ang Diyos sa atin na we could be spirit-led even in this digital world. Na walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon as we navigate in this very, very dangerous na digital world na ginagalawan po natin. So again, we surrender ourselves to God, and by God's grace, we will be victorious in this digital world. Amen, amen. At syempre, maraming salamat po sa kay Ma'am Giselle sa patuloy na pagsama sa atin. At sa ating mga viewers, maraming salamat sa mga viewers at listeners natin. Huwag pa din po kayo mahihiya na magtanong or mag-comment sa ating comment section, or di kayo kontakin po ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe, at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Huwag niyo rin po kalimutang i-follow at suportahan ang ating programa para sa susunod pang makabuluhang mga talakayan na may kinalaman sa kapakinabangan ng ating mga kabataan. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.